is yung OT nyo hindi na ibibigay pa. Marami sa kanila matutokso, pumunta ng abroad. Nasaan na po yung 126 million? Wala, yan na nakita ko, poste lang, oh. Ganito pala magwaldas ng pera sa gobyerno. Matapos tayong bumisita sa mga factory na kung saan nakitaan natin ng mga violations sa labor na hindi nabibigyan ng tamang pasahod, etc. etc. Maraming mga nag-react, mga taga-hospital naman, yung mga frontliners natin, mga nurses na sila din daw dapat masilip yung kanilang kalagayan dahil hindi raw po binibigyan tamang benepisyo, tamang pasweldo, hindi raw nababayaran overtime. Sila po ay parang overwork na nga, underpaid pa. So very important yan na dapat maibigay sa kanilang tama dahil kapag ang mga health workers natin sa mga ospital ay hindi natatrato na maayos, then maipapasa na yan sa mga pasyente. So we have a serious problem. That's why we have to visit some hospitals today. Let's go. The director. Baka kailangan ng budget to para sa mga Ay, pasyente. kailangan. Sir, presently kasi sir, we are experiencing a big number of animal bite cases today, sir. Oh. So, usually nahahandle lang namin mga 800 to cases per day. Ilan po yung everyday? Ngayon po, sir, Oh. nagpo-1/6 na po kami. But do you have enough human resources para That is the matugunan reason, sila? sir. Yung human resource ko, sir, kailangan ko nang hugutin from the main hospital to man this area. Paano pa ito sila mga nakapila? May new patient at may follow-up. So doon sa anti-rabies, ilang injection ba dapat? Sir, tatlo po, sir. Tatlong beses silang pabalik-balik. Day 0, day 3, day 7. So, ang nakikita nating new patient, lahat po yan, sir, ay day 0 po, sir. Pwede po natin makita ang Sir, itsura? yes, sir. Pagdating kasi, sir, ng new patient po, sir, dito po na sila pipila para kunin pong pangalan nila at mga vital signs. So ito po yung pila na ito. Yes, sir. They are new patient. Ano pong kumagat sa inyo, ma'am? Then, after nilang makuha to, sir, diretso na po sila sa doktor. They're going to the step 2. Meron ho bang nag-ayos ng pila? Meron po kaming mga gwardiya, sir. It just so happen na medyo madami talaga, sir. Paano pag nag-overflow po yung pasyente? Ina-admit namin lahat at nagsistay sila hanggang gabi just to facilitate lahat. Pero nagkakasya naman ho yung available na supplies. Available vaccine namin po, sir. Yes, sir. Meron kaming 100,000 vial today, pero pag naubusan kami, humihingi po kami sa DOH at nagbibigay naman po sila ng mga vaccines. Pwede makita yung pila doon? Sige po, sir. Ang problem ko lang dito, sir, hindi ko mapigilan ang daming ng tao. Baka ang gagawin namin, ipapa-aircon to para mabigyan ko lang Ay, mas sila ng maganda. comfortable. Parang ilalagyan lang namin, sir, ng enclosure made of glass. Paano yan? Mag-aantay ng 4 na pasyente bago injeksyonan yung isa? Kailangan maging 4 sila para bago buksan yung gamot, mabigay namin lahat. Bakit kailangan po ang 4? Sir, yung isang vial kasi, sir, good for 4 person po, sir. Kasi ang balita po, Dok, magantay ka ng 4, pero kung gusto mo, nainip ka sa pagkantay, bayaran mo. Yes, sir. Ang problem lang namin, pag gabi na po sila pupunta, mga 10 o'clock po, sir. Pero sometimes po, sir, hindi naman namin sila pinapantay ng matagal. Mabilis lang po, sir, makapag-apat. Pero wag na wag po natin ibenta sa mga pasyente. Dapat libre. Yes, sir. Libre po lahat rito, sir. Dito po, sir, mga nag-i-injection, so hindi na po sila kailangan magantay ng 4 kasi sa sobrang dami. Okay. Diretso na po, sir. Ito lang po mga requirement namin po, sir, kasi kailangan namin Ano po yung mga request na nahanap? photocopy ng ID. Basta importante po, walang bayad. Wala And po then regardless, kahit taga-sampo sila. yes po, sir. Ito pong nakikita natin ngayon, umabot ng mga 800. Ilang oras bago sila ma-completely process? Presently kasi, sir, baka umaabot na ng 2 to 3 hours po, sir. Isang pasyente po, Isang pasyente. Sir, So, yung umaabot dito hanggang mga 4 to 5 p.m. po, Pag sir. dumating ka, sir, syempre pila siya. First come, first serve. So, nangyayari, because of some certain documentations, maabot ng 2 to 3 oras. We are trying to address from start to finish 2 to 3 hours. So, Yes, walang sir. bitawan. Wala po, sir. Tatanggapin namin at lalagyan lahat ng bakuna
Pero kulang sa ventilation po ata to, Doc. Yes po, sir. Ito yung mauuna, sir, mapa-aircon ko po, sir. It just so happen, tinitingnan ko lang yung Walang budget. po, sir. Ang electrical Budget po. muna, sir, kasi it's an old building po, sir. Meron daw kayo emergency room na ginagamit tent. Yes po, sir. Pwede makita po yung emergency room. This is ang mga natira po namin, sir, na tent during COVID time. Hindi ko lang mapa-hold ngayon totally lahat kasi meron pa akong mga equipment inside. My recommendation, Yes po, sir. Doc, which I can probably help na mabigyan kayo ng budget. Meron yung container van, 80 Yes po, footer sir. container Yes, sir. van. Yes, sir. May mga bintana naman yung kung gusto niyo para magkaroon ng Ang fresh isolation, air. sir, kanya-kanyang kwarto. Lagyan po, po natin ng aircon kaysa ganito parang Yes po, paawa-awa sir. naman po. sir. Yes po, sir. Sa mainit, pwede pumasok alikabok, expose sa elements na pwede mabasa, pwede tumuno. Yes po, sir. So can we do that? Yes po, sir. Yes po, sir. Sir, Sana po ito. mga isolation tent po namin, sir. Baka pwede yung sir si Bakina. Palitan na po natin ng mga bagong gamit. Sa CR, may naglilinis ba dito? Sir, yung CR namin, sir, nasa project na rin po, sir. Kaya ba, sir? Papademolish ko po to, sir. Pag-demolish nyo na po. Bulok. Yes po, sir. Meron daw kayong mga pinakonstruct na mga private room. Yes po, room. sir. Pwede makita po yun. Okay po, sir. Sir, itong tawag namin, sir, non-basic accommodation ward. Parang bubulok-bulok na po ito. Yes po, sir. Sorry po, sir. Sir, pag sinabi kasi namin basic accommodation ward, ang yan, yung nomenclature po, sir, na charity ward. Child which is free. Free po, sir. Okay. And the other one is the non-basic accommodation ward. Which is may pay. Supposedly, it's pay, but sa San Lazaro Hospital po, sir, walang pay po, sir. Ito, charity ward. Yes po, sir. Okay. Okay. Bakit hindi po aircon? Dito kasi, sir, yung... Wala talagang aircon. Wala talaga? Open talaga, sir. Oh. For dapat inspection. Dengue. Inspection control purposes po, sir. Walang budget. Yun yung sagot, sir. Okay. Kawawa naman. Bakit plastic? Salamin mo lang sana. Luma na pala ito. How old is this building? Sir, more than 50 years na po, sir. Mga 1950s pa to po, sir. Itong rabies room. Mga nurse po, kumusta naman? Nakailang oras po yung overtime pay nyo na hindi naman yan? Depende po sa mga supervisor namin. Naka-ready sila ng 2 hours for the sa hours of duty talaga nila. Pag na-accumulate po yun, pwede nilang kunin as extra duty. Pero how long does it take before na maklaim nila yung overtime pay nila? Wala pa. Yung IRR po yan ay lalabas pa lang po. Pero how long has it been? Since 2022? Since 20. Hanggang ngayon? For 3 years, hindi yun natatanggap? po yan ng HR kung Ay, how hindi. many hours po. So paano nyo malaman na hindi kayo dadayain doon sa HR? Ano naman kami, tiwala naman po kami sa kanila, hindi na. So for 3 years, yung OT nyo hindi na ibibigay pa. Hindi pa po. Ngayon kalalabas ng HR and you don't know kailan ma-implement yun yung IRR. Yes po. Basta kami, Sige, i-record ilalakad lang ko po yun. kami ng hours of rendered na duty na overtime. Very important sa atin to kasi sila yung mga frontliner. Yung kanila pong trabaho, hindi naman po basta-basta. High risk din yung kanilang work. Now, they're overworked and yet underpaid. So, ba't hindi natin ibigay na agad-agad? Bilyones naman yung pera ng DOH. Gusto mo pa-budget tayo. I think that was part of COVID. Sige eh. Pero yung pera na ilabas na eh. Nahiya kasi, sir, di ba? O nailabas na, na-release ng pera. So, saan napunta? Sino nagbulsa? OT po kasi nagkakaproblema dahil yung kanilang oras Is is po ina-accumulate na yung total number of hours na na-render na overtime na. tapos ipinapalit po nila kasi sa hindi siya pay off. So kaya po, nag-overtime ka na, let's say 2 hours a day. Yung 2 hours a day mo po siya, pwede mo siyang hindi i-claim na pera. salary, pero pwede kang mag-off for that. Parang may deal po yun. Okay sa inyo yung gano'n? Hindi, pero para sa akin, yung ibang mga nurse, gusto nila may convert sa cash because they have families, they have so many things that needs to be addressed, mga pangangailangan. Pinapakipit na daw po ng San Lazaro. Ayusin. Ibigay na po natin yung OT nila. Yes po, sir. Okay po, sir. good. Oh, yung salary grade pala ninyo, paano? Ilan ba kayo ngayon?
15? Ito ang ano Ang nurse Nurse 1, 1 ay salary grade 15 po. Ang nurse 2 salary grade 16. Tapos ang nurse 3 ay salary grade 17. Bakit hindi 19? That, yeah. yun yung gusto nilang Yan, sabihin yan, sa kay sir. sir. Nataasan nyo ang entry level. Hindi kasi ang mangyari dito, Dok, kung kanilang sahod ay mababa, pagkatapos hindi pa binabay ng OT, marami sa kanila matutukso, pumunta ng abroad, maubusan po, sir. tayo ng mga Correct, nurses sir. dito. Correct po, sir. Yan din yung Diba? problem namin Ang ngayon. gagawin lang nila, kukuha lang sila ng experience dito, eh, mali ang sweldo, punta tayo ng Canada, punta tayo ng US, Yes, sir. ubos tayo, o UK. So, anong gusto nyo kay Senator Tulfo? Saan Marinig. po yung sweldo namin? Sige po. Meron akong bill eh. So lahat kayo dapat salary grade 19, di ba? Eh, may bill ako eh, pinapasa. Oo. Sige. Thank you, sir. Hopefully pasa. Sige, thank you ha. Thank you po sa bill. Doon sa ward na tig-4, 5, yun ay mga pasyente na pupunta rito dahil may problema nga, infectious disease. Yes po, sir. And who are Correct, the patients who are admitted here? Sir, usually po, sir, ina-admit namin dito yung mga empleyado and relatives of empleyado po, sir. Lahat to para sa mga empleyado at mga relatives ng empleyado. This is, yes sir, priority because this is the non-basic accommodation ward po, sir, ang sinasabi namin. Pero libre. Yes sir, libre po, sir. So kung kaya pala magbigay ng ganitong accommodation para sa mga kamag-anak, I don't have any problem with Yes, that sir. kasi Yes, sir. mababa na ang sweldo nila, Yes, sir. itato Yes, natin sir. sila at sa kanilang mga family. Yes sir, correct po, sir. Pero bakit natin hindi tratuhin din in the same level yung mga regular na pasyente? Actually, sir, ililipat na namin po, sir, yung ano, nagkaka-problem lang kami. We have new buildings that being constructed. Kasi maganda, may TV, Yes aircon, po, sir. samantalang Yes doon po, sa sir. ward, mainit, Yes po, electric sir. Correct fan. po, sir. At saka nakita ko po, nakarehas doon sa ward, tanggalin yung rehas, Sir? grills, o kung meron man, dapat may fire escape kasi in case of emergency yes, or sir. earthquake, madali makatakas yung mga nasa Yes, ward. Ito, mabubuksan eh. Oh. Buti Yes agad. sir, correct po, sir. Eh doon sa ward, wala silang bintana, nakita ko rehas-rehas. Yes po, sir. Ano kaya, Dok, kung lahat na lang Ganito ng pong ward, itsura ganito na po, lang, sir. whether yung para sa Kailangan mga po po, sir, ng pondo galing po, sir, sa Why not? DOH for that. Kasi ang nakikita ko, Dok, pag mahirap ka, kaawa-awa accommodation mo. Pag ikaw ay medyo nakakaangat, dito ka. Yes. Ano kaya kung gawin natin pantay? Yes. I-level natin ang playing field. Yes po, sir. Sir, ang problem Budget. kasi namin, yes sir, budget sir. Okay. Then may isa pa kaming problem about Eh, the di ba- land title ng San Lazaro Hospital. Land title? Kasi sir, hindi kami makakuha ng building permit sa Manila City Hall. So, ba't di maayos-ayos for so many years? Di Sir, natin ma-fix? ano na po sir, nabigay na namin sa legal ng DOH yung problem. Sir, So, we already ba't hanggang ngayon? have we already have communication. Who's the with- owner of this land? Sir, government. Then government kayo, government yung mayor sa San Lazaro Estate, ba't di na lang i-transfer yung title sa pangalan ninyo? Sir, may ongoing mga resolution And it's for... been years. Yes, sir. Agree, Yes, sir. po. Agree, sir. Napaka-inutil naman yung mga nag-aayos. Yes, sir. Dok, meron na kayong construction dito since 2018 pa, pwede makita yon? Sige po, sir. Ito po yon. Yes po, sir. Hanggang ngayon, di pa tapos. Na-terminate hindi. na. Ito po, sir. May problem kasi dito, sir, about the phase 1 and the phase 2. Ang phase 1 kasi po, sir, ginawa ng isang kumpanya. Then, sinalo siya, sir, during the phase 2 project ni PL1. Okay, San Lazaro Diplomatic Agency, That is for the phase 2 po, sir. 126 million. Yes, Okay. Yung phase 2, yung phase 1 po ang may problema. November 14, 2023, target date completion 2020. Ay, 25 na ngayon. Yes, sir. So, na-hold po siya, sir. So, this is for laboratory po. Yes po, sir. We have this project Yes, sir. na nabudgetan for 126 million Yes, sir. since 2018. Yes, sir. Sa ngayon, nakikita ko lang bakal. Yes, sir. Kinakalawang na po. yung Yes, mga sir. bakal. Correct, sir. Correct, sir. Nakalagay doon 2024 Yes, sir. target Correct, date. sir. Correct, sir. Anyari po. Ang nagka-problema kasi, sir, during the phase 1 construction, napansin ng second contractor that there is some deficiency with the building structure po, sir. So, they're now... Building structure, wala pa nga structure. Paano Sir, nagkaroon ng the problema? design of the building, sir, mula sa pag-foundation po, sir. Yung second contractor, Yes, sir. napansin niya,
there's something wrong with the foundation. Yes po. Then, who chose the first contractor? Bakit nakalusot yun? Akala ko ba merong yes, sir. bidding? Yes, sir. Yes, sir. Correct po, sir. O, paano nakalusot siya sa Bids and Awards Committee? Sino ho ba yung member ng Bids and Awards Committee na nag-approve dun sa first contractor na pumalpak na nakita ng second contractor na may problema sa foundation? Sir, So, wala na po sila rito ngayon po, sir. Retired na po, sir. then we have to go after those people because yes nag-send po, sila sir. ng ganong kalaking Yes halaga. po, sir. So, Itatry ko nasa na. na po yung 126 million? Sir, presently po, sir, ilang percentage pa lang na? Ang accomplishment lang daw po nito, sir, is 1.26%. Pero Wala pa. Para sa akin, 0.1. Wala, yan ang nakita ko. Poste lang, oh. At saka itong mga yero. So, where is the 126 million? wala po siyang nabibil, so undisbursed pa po yun. Nasa kanila po. Nasaan? Sure ka? Yes. And I want to see that record. Yes po. Yes. Na yung pera ay nandoon pa. Yes po, sir. Okay. Sir, yung latest po dito po, sir, yung second contractor, nag-offer na po siya ng retrofitting and we will see now ang offer niya po, sir, na baka pwede siyang mag-start. Dumamba yan sa Bids and Awards Committee, yung second contractor? Yes po, sir. Ito yung phase 2. Saan po yung phase 1? Ang phase 1 po, sir, yung foundation. Jesus Christ. Yes, sir. Foundation phase 1, tapos phase 2 yung building? Oh, man. Sorry, Doc, wala ka pata dito, no? Yes Pero po, sir. Yes po, sir. ganito pala magwaldas ng pera sa gobyerno. So, kailan po matatapos to? Sir, as per them, they met the contractor yesterday. They gave a deadline until June 27 to give the costing and the final plan on what they will do. Pag hindi, kasi ang rule Dito namin kami. ngayon po, Yes, ma'am. terminate so we can do negotiated procurement para For hindi the po next. natitenga. Yes, sir. So, wala pa akong nailalabas na pera, maliban doon sa foundation. Mobilization. Mobilization. Out of the 126 million po, Which sir. is 50%. What's the 20 million? Yes, yes, correct. million na po, sir, for the foundation. 20 million. 20 million was already released doon sa first contractor, and yet nakita ng second contractor na may mali doon sa foundation. Yes, sir. O dapat ibalik ng first contractor yung 26 million. Papunta na po kami dyan, sir, through blacklisting and everything. No, kasuhan natin yung first Yes contractor. po, sir. May retention fee pa daw po na 10%. It's with San San Lazaro. Lazaro. So, 10 million na bigay. Around 18. 18. Eh di dapat kumuha pa tayo ng refund doon sa 18 million. Kasi Yes, sir. sabi palpak, sabi ng second contractor, sayang yung pera ng gobyerno. Yes, sir. Po, sir. Meron pa construction doon. Yes, sir. Tingnan po yeah. natin ulit Sige ito. po, sir. Sayang ito. Ito naman, nabubulok na. Yes po, sir. Construction San Lazaro. Okay. Wala nakalagay magkano budget nito. 60. Started 2022. 23, 24, 25. Sir, but this project was already terminated by DOE, sir. So we Why? will... World Bank preserve po yung source of funds. So utang po natin yan. Okay. And it has only a validity. Time ng COVID yan, sir, parang maraming construction na hindi Maraming na... slippage. Nasaan yung budget? Naibigay na yung pera na galing sa World Bank? So ibinalik yung iba. Yung iba po, yan yung mga nadatnan ko, sir, no problem. Okay. So magkano yung binigay na budget ng World Bank dito? 60 million po, sir. Magkano? 60 million po, sir. So ito yung halaga ng 60 million. Sir, may mga slippage na po siya, sir. Anong balak po natin dito? Sir, lalagyan po siya namin ng pondo po, sir. And kailan po yung balak? Sir, malapit na po, sir. May nakaprepare kaming 78 million po, sir. 17. So, magkano po itong halaga nito? Itong structure na ito ngayon? Accomplishment. Bali, ang na-release po, nasa 30M po. Para sa akin, is this worth 30 million? Opo, sir. Bali, ito po yung 30M po. So, pakita ko tayo ng dokumento Opo, sir. para mapatunayan natin na lahat ng 30 million napunta rito at walang lumipad kung Yes, sir. saan-saan. Opo. Okay. And then, kailan naman po matatapos pag nag-release? 1 year 1 year. Sana po yung contractor makuha nyo, hindi napapalpak. po, sir. So, marami na kaming natutunan, sir. Sir, yan din yung problema namin, sir, with the land title po, sir. Kasi yun yung bagong building namin, sir. Sa budget deliberation, tutulong po ako, Doc. Thank you po, sir. Sige. Magpapasalamat kung San Lazaro Oo. Hospital.